It is I. Do not be afraid. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig habang ang mga alagad ay nahihirapan sa gitna ng malakas na hangin at alon. Nang makita nila si Jesus, natakot sila. Ngunit ang sinabi niya, "Take courage. It is I. Do not be afraid." Ito po ang ating gospel ngayong Monday, Matthew chapter 14, verse 22-36. At ngayon po ay August 3 at ng kasalukuyang taon. Amen? 2026. No? So marami tayong bagyo sa ating buhay. Amen? Niwala kayo doon. Problema sa pamilya, kalusugan, trabaho, at mga pagsubok na tila nagpapalubog sa atin. Tulad ni Pedro, minsan matatag ang ating pananampalataya. Ngunit kapag nakatuon tayo sa problema kaysa kay Jesus, nagsisimula tayong lumubog. Amen po. So ang magandang balita ay hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Nang sumigaw si Pedro ng "Lord, save me!" agad siyang inabot ni Jesus. Ganito rin ang Panginoon sa atin. Kapag tayo ay nananalangin at nagtitiwala, lagi niyang iniaabot ang kanyang kamay. Now, the very joyful message for the passage for today is, huwag nating hayaan na ang takot ang manguna sa ating buhay. Amen. Naranasan natin itong lahat, pati ako kasama ko dyan. Amen. Na kung minsan hindi pa nangyayari yung takot, buo na sa ating isipan. Sa halip, magalak tayo dahil kasama natin si Jesus sa bawat bagyo. Ang parehong Panginoon na nagpatigil ng hangin at alon ay siyang Panginoong gumagabay sa atin ngayon. Yan po yung pagkatandaan natin. At Monday, start na naman ang ating first day of the week. Nagsusurprise ang joyful reminder po sa atin, no, sa gospel sa araw na ito ay, kapag kasama natin si Jesus sa bangka ng ating buhay, walang bagyo na hindi natin malalampasan. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, kapag ako'y natatakot at pinanghihinaan ng loob, tulungan ninyo po akong ituon ang aking paningin sa iyo. Lord, palakasin mo ang aking pananampalataya at punuin mo ang aking puso ng kagalakan at pag-asa. Amen.